Nang makarating kami ni Marcelino sa bukana ng pasilyo, ay muli kong nasilayan ang mga antikong sandata sa malapad na puting dingding ng sala. Hanggang sa maibaling ko na lang ang aking paningin sa malawak na dining room kung saan natatanaw ko na ang dalawang bulto ng katawan ng tao. At nasisiguro kong mga magulang ito ni Marcelino. Kahit may katandaan na sila, ay litaw pa rin sa kanilang itsura ang kagandahan at kakisigan ng ama't ina ng aking kasintahan. At halata rin sa mukha ng kanilang ama ang pagkabanyagang hubog ng pagkatao nito. Ma'am, Dad, pinapakilala ko sa inyo si Margarita, ang maganda kong nobya at magiging katipan ko na rin. Pagpapakilala sa akin ni Marcelino. Matapos akong ipakilala nito sa kanyang mga magulang, ay magalang ko silang binati at inalaya ng isang matamis na ngiti. Napakaganda pala ng iyong kasintahan, Marcelino. Kawangis na kawangis siya ng babaeng huling inalay natin noong nakaraang taon. Margarita, maupo ka at saluhan mo kami sa aming agahan. Ani sa amin ng ina ni Marcelino na labis kong ikinabigla dahil sa sinabi nitong huling alay. Margarita, berhen ka pa ba? Sambit muli ng ina ng aking nobyo nang makaupo ako sa harapan nila. Halos hindi ako makaimik sa sinabi ng ina ni Marcelino dahil tila makabuluhan ang ibig sabihin nito at halos dinig ko na ang kabog ng aking puso sa labis na sindak. Dahil sa natamimi ako ng sandaling yon, si Marcelino na ang sumagot sa tanong ng kanyang ina at sinabi nito na berhen pa ako. Halos gumuhit ang nakakagimbal ng ngiti sa labi ng ina ng aking nobyo na parang nais ako nitong sunggaban. Habang ang asawa naman nito ay matalim akong pinagmamasdan. Hanggang sa bigla na lang dumating si Alejandro at sinabi nito sa kanyang mga magulang na darating na mamayang gabi ang kanyang tito at tita kasama ang dalawang pinsan niyang babae. Ngunit ang labis kong ikinagulat ay hindi sa akin kinumpirma ni Marcelino na bukas na palang nakatakdang araw ng aming pag-iisang dibdib. Dahil nabanggit din ni Alejandro na darating na rin ang mga mag-aayos ng venue ng aming kasal sa mismong labas ng kanilang mansyon malapit sa malawak na swimming pool. Mami, akala ko ba sa susunod pang araw ang aming kasal? Bakit pinaaga ninyo ni Daddy ang araw ng aming seremonya? Usisang tanong noon ni Marcelino sa kanyang ina na halatang ito ang nasusunod sa kanilang pamilya. Marcelino, desperas ng kaarawan ng ating pinuno. Kailangan bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi ay meron na tayong masaganang alay sa kanya. Baka nakakalimutan mo kung bakit dinala mo dito sa ating isla si Margarita. Sagot naman ng ina ni Marcelino na ito ang nagsisilbing batas sa kanilang adhikain. Nang araw na yon ay hindi ko alam ang aking gagawin dahil binabalot na ako ng tensyon sa aking sarili. Halos nanginginig na ang aking mga kamay at nawalan na rin ako ng ganang kumain. Nararamdaman ko rin na hindi ako bahagi ng kanilang pamilya at harap-harapan nila itong sinasabi sa akin. Alam kasi nila noon na hindi na rin ako makakalabas sa kanilang mansyon, kaya bulgaran na itong sinasabi ng ina ng aking nobyo. Marcelino, mahal, mukha yatang sumama ang aking pakiramdam at nawalan na ako ng ganang kumain. Nais ko munang magpahinga sa aking silid. May nahon kong sambit kay Marcelino. Matapos ko iyong sabihin sa kanya, ay hinawakan ni Marcelino ang aking noo at naramdaman niya na bahagyang mainit ang aking pakiramdam na halatang lalagnatin ako ng mga sandaling yon. Ngumiti ito sa akin at nagwikang ihatid niya ako sa aking silid. Napansin ko rin na tinitigan ng masama ni Marcelino
ang kanyang mga magulang bago namin tuluyang lisanin ang hapagkainan. Habang naglalakad kami ng aking nobyo ay palihim kong sinipat ng tingin ang matandang lalaki na halatang minamanmanan ang bawat ikinikilos ko. At nang makarating kami sa aking silid ay tinawag ng aking nobyo ang kanilang mayordoma gamit ang buzzer at inutusan itong kumuha ng maiinom kong gamot. Dagli naman itong kumilos na halatang tapat itong naninilbihan sa aking nobyo. Mabilis namang nakabalik ang babaeng kuba, bitbit ang aking gamot at maligamgam na tubig at nanatili ito sa loob ng aming silid. Matapos kong inumin ang gamot ay katahimikan ang namumutawi sa aming dalawa ni Marcelino habang tahimik kaming pinagmamasda ng mayordoma hanggang dumating sa punto na niyakap ako ni Marcelino at sinabihan ako nito na huwag na lang intindihin ang mga sinasabi ng kanyang ina. Nagpaalam ito sa akin na kakausapin lang niya ang kanyang mga magulang at muli niya akong babalikan. At bago tuluyang lumabas ng silid si Marcelino ay binulungan nito ang kanyang mayordoma habang sa akin nakatingin ang kanilang mga mata. Nang tuluyang makalabas ng aking silid ang aking nobyo ay ikinandado ng babaeng kuba ang pinto at marahang naglakad sa akin at agad na nagwika. Ma'am Margarita, pinapasabi sa akin ni Sir Marcelino na ihanda mo na ang iyong sarili mamayang gabi dahil ililikas kanya sa islang ito. Sambit sa akin ng mayordoma. Pero bakit niya ako ililikas? May masama bang magaganap sa araw ng aming kasal? Usisang tanong ko sa kanya kahit alam ko na ang kahihinatnan ng mangyayari. Makinig kang mabuti sa akin, Ma'am Margareta. Sinabi sa akin ni Sir Marcelino na ako na ang magpaliwanag sa iyo. Sa araw ng inyong kasal ay aalay ang iyong dugo sa kanilang rebultong sinasamba, ang rebulto ng Diyos ng kadiliman. Bukas ng hating gabi ang kaarawan ng kanilang Diyos-Diyosan at ang pangkabirhin mo ang masaganang alay para sa kanilang mga ninuno, para manatili ang kasaganahan ng kanilang pamumuhay at makamit ang walang hanggang buhay. Pagpapaliwanag sa akin ng babaeng kuba at napansin ko na tila tumutulo ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Tulad ba ng sinapit ni Estela? Ang huling inalay sa nakaraang taon? Usisang tanong ko muli sa babaeng kuba. Matapos ko iyon sabihin ay umagulgol ito ng iyak na parang labis siyang nasasaktan nang banggitin ko ang pangalan ni Estela. Manang, bakit ka umiiyak? Kilala mo ba si Estela? Tanong ko sa kanya noon. Hanggang sa nagulat na lang ako nang sabihin nito na malapit sa puso nito si Estela, sapagkat siya ang nag-alaga sa dalaga noon. At ang labis na ikinadurog ng aking puso nang sabihin nito na si Estela ang babaeng iniibig ng wagas at totoo ni Marcelino. Ipinaglaban noon ni Marcelino ang kanilang pagmamahalan sa kanyang mga magulang. Subalit tutol ang mga ito hanggang sa dumating ang araw ng pag-aalay at walang nakuhang berhin ang pamilya ni Marcelino. Kaya't ang kasintahan niya ang nakatakdang ialay. Halos mahigit 1 taon daw nangulila noon si Marcelino sa pagkawala ni Estela. Ang babaeng kuba rin ang nag-aalaga sa binata habang nasa estado ito ng matinding puot at kalungkutan. Matapos ialay si Estela sa Diyos ng kadiliman ay palihim daw na kinuha ng mayordoma ang putol na daliri ni Estela habang nakasuot ang gintong singsing. Pati ang suot nitong itim na trahe di Buda ay ipinuslit niya upang ibigay kay Marcelino. Nais kasi itong ipasunog ng kanyang mga magulang. Simula nga noon ay hindi na muling umibig pa si Marcelino at si Alejandro ang palaging nagdadala ng babaeng birhen kada taon. Ginagamit nito ang kakisigan
at karangyaan para mabigani sa kanya ang babaeng dadalhin ito sa kanilang isla. Subalit sa mga lumipas na taon ay nagulat na lang daw ang babaeng Cuba, pati ang kanyang mga magulang na muling umibig si Marcelino. At nang makita raw ako ng babaeng Cuba ay nagulat siya dahil kawig ko raw si Estela. Subalit naguguluhan pa rin ako ng mga panahong iyon, sapagkat tanging birhen lang ang inaalay nila para sa kanilang Panginoon. Bakit hindi pa ako noon ginalaw ni Marcelino para hindi na ako maging alay kung mahal niya talaga ako? Kaya't naisip kong tanungin si Marcelino tungkol sa bagay na iyon kapag nakabalik na siya sa aking silid para itakas ako sa kanilang isla. Naguguluhan kasi ako sa mga nangyayari dahil kung talagang mahal ako nito ay hindi na niya ako dinala pa sa kanilang isla. Matapos isiwalat sa akin ng babaeng Cuba ang buong katotohanan ay tinatagan ko ang aking sarili dahil alam kong hindi ako ligtas sa kanilang mansyon, lalo na't darating na ang ilang kamag-anak ni Marcelino. Hindi na rin ako lumabas sa aking silid at dinalhan na lang ako ng pagkain ng babaeng Cuba. Naiinis din ako ng mga sandaling yon kung bakit wala pa si Marcelino. Sumapit ang gabi ay sinabi sa akin ng babaeng Cuba na inaayos na raw ng dalawang inupahang tao ang mga dekorasyon sa magaganap na kasalan bukas. Manang, bakit wala pa si Marcelino? Asan ba siya? Tanong ko sa babaeng Cuba. Huwag mo nang isipin si Marcelino. Gumagawa siya ng paraan para makaalis kayo mamaya. Naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon. Sagot naman ng mayordoma. Sumapit nga ang hating gabi ay wala pa rin si Marcelino, pati na rin ang babaeng Cuba. Naisip ko tuloy noon na baka nililinlang lang ako ni Marcelino, kaya't nakaramdam na ako ng kaba at labis na takot. Baka kasali ito sa kanilang pakulo dahil sinabi na rin ng babaeng Cuba na may nagaganap na tradisyon sa pangangaso na bahagi na rin ng kanilang kultura. Habang napapaisip ako ay napansin ko na tila gumagalaw ang pula kong maleta na parang may nais makawala sa loob nito. Kaya't sumagi agad sa isip ko ang itim na trahe de Buddha. Hanggang sa nakaramdam na lang ako na parang may sumapi sa aking katawan at may bumubulong sa aking isipan na isuot ko raw ang itim na gown. Agad akong lumapit sa maleta at mabilis na kinuha ang trahe de Buddha. Hinubad ko ang buo kong kasuotan at walang alinlangan na sinuot ang damit pangkasal. Matapos kong maisuot ito ay muli na namang may bumubulong sa aking isipan na parang tinuturo nito ang dapat kong gawin. Parang may kumukontrol na rin ng aking isipan. Dinala ako ng sarili kong mga paa sa malaking kwadro sa dingding at isang lihim na pintuan ng aking natuklasan. Mabilis akong pumasok doon at marahan na naglakad sapagkat may kadiliman ang paligid. Ngunit nagulat na lang ako nang makita ko ang imahe ni Estela na parang kumikislap at binibigyan ako ng tanglaw para malaya ako makagalaw sa madilim na lihim na silid. Hanggang sa isang hagdanan ng aking nasipat at marahan akong tumungo roon. Nang makababa ako sa nasabing hagdanan ay isang malaking bintana na may nakaharang na screen na gawa sa aluminum. At dahil madilim sa kinaroroonan ko ay hindi nila ako makikita. Nang sumilip ako sa bintana ay doon ko nakita ang mga magulang ng aking nobyo kasama ang isa nilang kamag-anakan. Ngunit ang labis kong ikinagulat ay naroon din si Alejandro at Marcelino habang kausap ang dalawang magandang babae at tinatawag nila itong pinsan. Naroon din ang matandang Cuba at ang matandang lalaki. Ngunit ang nagbigay kilabot sa akin ay may dalawang bangkay na nakahilata sa sahig na halos wakwak ang sikmura at nagkalat ang laman loob. Naisip ko na baka sila ang nagsagawa ng dekorasyon dahil na rin sa hawak nitong bulaklak
na carnation. Ito ang tinatawag na bulaklak ng kamatayan. Dahil sa aking nasaksihan, ay alam ko na ang buong katotohanan na nililinlang lang ako ng babaeng kuba. At iyon siguro ang ibinulong sa kanya ni Marcelino. Habang nagiinuman sila sa tabi ng dalawang bangkay, ay sinamantala ko na ang pagkakataon na tumakas. Sapagkat alam kong nasa tabi ko si Estela. At naisip ko rin na ito siguro ang birtud na sinasabi niya sa akin. Ang makakita ng pangitain at bigyan ako ng gabay para sa aking mga gagawin sa pamamagitan ng itim na gown na suot ko. Margarita, tumungo ka sa dulo ng silid na ito at may makikita kang lihim na lagusan sa likurang bahagi ng mansyon. Ani ni Estela sa aking isipan. Maingat muli akong kumilos para hindi makalikha ng ingay. At nang marating ko ang dulo ng lihim na silid, ay isang maliit na bintana ang aking nakita. Pinilit kong baklasin ang maliit na bintana dahil gawa lang ito sa tabla. At dahil naroon ang mga tao sa malawak na sala, ay ubod lakas ko itong sinipa hanggang sa mabaklas ko ito. Tama ang sinabi ni Estela sa akin dahil likurang bahagi na iyon ng mansyon at wala ni isang tao. Lumusot ako sa nasabing bintana at pasulyap-sulyap sa kaliwat kanang bahagi. At nang masigurado kong walang tao, ay marahan muli akong naglakad at naghahanap ng pwede kong daanan palabas ng mansyon. Dahil sa hindi ko kayang akyatin ang mataas na pader, kaya't ang pag-asa ko na lang ay makapunta at makalapit sa malaking gate na hindi nila namamalayan. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo, ay isang kamay ang humablot sa aking buhok at kinaladkad ako patungo sa sala. Hindi ko napansin noon na naroon pala ang matandang lalaki. Nang madala ako ng matandang lalaki sa malawak na sala, ay napatigil sila sa kanilang iniinom na mamahaling alak. Pati si Marcelino ay napabulalas nang makita ako sapagkat suot ko ang itim na damit pangkasal. Estela? Katagang sinabi ni Marcelino nang makita ako. Nabitawan nito ang hawak niyang baso at nagmamadaling lumapit sa akin. Niyakap ako nito at binulungan sa tenga. Tinulak din ito ang matandang lalaki na humahablot sa aking buhok. Bakit ka tumakas? Di ba sabi ko sa iyo, hintayin mo ko sa iyong silid? Bulong nito sa akin na halatang kinakabahan. Hindi ko rin maunawaan noon si Marcelino kung ano ba talaga ang hangarin nito sa akin. Nagulat na lang ako nang sampalin ako bigla ni Marcelino at sinigawan na tumakbo ng mabilis habang may lupa pa akong natatapakan. Ngunit ramdam ko na hindi naman gaano kalakas ang pagkakasampal nito sa akin dahil hindi naman ako masyadong nasaktan. Naisip ko tuloy noon na nagkamali ako ng desisyon at hinintay na lang ito na puntahan ako sa aking silid dahil pati ang babaeng kuba ay nagulat na may halong kaba nang mahuli ako ng matandang lalaki. Marcelino? Anong ibig sabihin nito? Tanong ng ina ng aking nobyo. Akmang lalapit na sa akin si Alejandro ay sinugod ito ni Marcelino at malakas na sinuntok. Dahil sa ginawa ni Marcelino kay Alejandro ay bigla itong nagalit at unti-unting nagpapalit anyo bilang isang itim na dambuhalang aso. Narinig ko rin na inutusan ng ama't ina ni Marcelino ang matandang lalaki at babaeng kuba na hulihin ako. Ngunit nagpalit anyo bilang aswang ang babaeng kuba at sinalakay nito ang matandang lalaki at mabilis na sinakmal sa leeg. Dahil sa aking mga nasasaksihan ay tumugma ang mga pangitain ko, pero binago nito ang pangyayari. Dagli akong tumakbo patungo sa dingding kung saan nakalagay ang mga antigong sandata at walang habas kong kinuha ang palakol bilang proteksyon sa aking sarili. Nang muli akong humarap sa kanila upang labanan sila, ay nasa anyong halimaw na silang lahat. Subalit alam ko kung sino sa kanila si Marcelino.
dahil nakikipaglaban ito sa isa pang dambuhalang aso at alam kong si Alejandro ang kanyang katunggali. Subalit nang ibaling ko sa kabila ang aking paningin ay nakita kong nakahandusay sa sahig ang babaeng kuba at ang matandang lalaki na parehong nanghihina at maraming sugat sa katawan dulot ng kanilang matinding labanan. Ang iniisip ko noon kung paano matatakasan ang 6 na malalaking aso sa aking harapan na nais akong lapain. Ngunit alam kong hindi nila ako papatayin dahil bukas pa ng gabi ang pag-aalay. Nang salakayin ako ng isang itim na aso ay walang habas kong winasiwas ang palakol, kaya nasapul ko ito sa katawan at agad namang napaatras. Hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas hanggang sa biglang may kumontrol sa aking isipan. Tila may gumagapang sa aking katawan na enerhiya na hindi ko lubos maunawaan. Agad kong sinalakay ang isang itim na aso at hinampas ko ito ng malakas. Halos bumaon sa kanyang katawan ang talim ng palakol, kaya't napahandusay ito sa sahig. Muli akong sinugod ng isa pang itim na aso at umibabaw ito sa akin. At plano na ako nitong sakmalin dahil napuruhan ko ang isang kasama niya. Subalit na iharang ko ang puluhan ng palakol sa kanyang bibig at sinipa ko ito ng malakas. Mabilis akong bumangon at ako naman ang sumugod sa kanila. Muli kong iwinasiwas ang palakol sa ulo ng dambuhalang aso na tuluyan itong ikinasawi. Hanggang sa napalibutan na lang ako ng 4 na natitirang itim na dambuhalang aso. Ngunit agad namang sinugod ni Marcelino ang 2 sa kanila at sa tansya ko ay mga tito at tita niya ito. Habang nakahandusay at duguan sa sahig si Alejandro dahil sa mga natatamong sugat nito sa katawan. Habang kinakalaban ni Marcelino ang 2 aso ay matapang ko namang sinugod ang 2 pang aso at nasisigurado kong ito ang ama't ina ni Marcelino. Wala akong tigil sa pagwasiwas ng palakol habang sinusugod ko sila. Malakas na rin ang loob ko dahil alam kong nasa panig ko si Marcelino. Habang inaatake ko ang isang dambuhalang itim na aso ay hindi ko napansin ang pagsunggab ng isa pang dambuhalang aso, kaya't malaya nitong nasakmal ang aking hita. Habang sakmal ako nito ay hindi ko tinigilan hampasin ang isang aso hanggang sa masapul ko ito sa lalamunan. Bumulwak sa dambuhalang aso ang masaganang dugo nito, kaya't napatigil ito sa pagsakmal sa akin at dinaluhan ng isang itim na aso na tinamaan ko sa lalamunan. Nang daluhan ng itim na dambuhalang aso ang nasapul ko sa lalamunan ay nagbalik ito sa dating anyo bilang isang tao. At ito pala ang ina ni Marcelino. Nag-aagaw buhay naman ang ama ng aking nobyo nang tamaan ko ito sa leeg. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Marcelino at napaslang na pala nito ang 2 nitong kalaban na halos gutay-gutay na ang mga laman. Ngunit alam kong maraming natamong pinsala si Marcelino dahil naliligo ito sa sariwang dugo na galing sa sarili niyang mga sugat. Hanggang sa muli itong bumalik sa dati niyang anyo at hubot-hubad ito sa aking harapan. Paika-ika itong lumapit sa akin na halatang nanghihina. Marcelino, ito ba ang nais mo? Dahil sa babaeng yan ay kinalaban mo ang sarili mong pamilya at angkan. Kinasusuklaman kita! Ani ng ina ni Marcelino habang kalong-kalong nito ang kanyang asawa. Ngunit walang tugon si Marcelino sa kanyang ina at kinuha nito ang kanyang pambabang kasuotan upang takpan ang masila nitong katawan. Hinawakan nito ang aking kamay at hinila ako palabas ng mansyon patungo sa malaking gate. Tahimik lang ito na makalabas kami ng kanilang mansyon at agad kaming sumampa sa yate. Agad nitong pinaandar ang makina para lisanin ang kanilang isla. Marcelino, mahal. Patawad kung hindi ko sinunod ang utos mo sa akin na hintayin kita sa aking silid. Patawarin mo ako, mahal.
Nanulumo kong sabi sa aking nobyo sapagkat nakagawa ako ng maling hakbang. Subalit hindi ito umiimik at lumuhod sa aking harapan. Pinunit ito ang lalayan ng suot kong trahe de Buda at tinalian ang sugat ko sa hita. Matapos nitong talian ang sugat ko, ay mahina itong nagsalita na tama lang daw ang aking ginawa dahil naaawa ito sa akin. At inamin din niyang mahal na mahal niya ako at mas lalo raw niya akong iniibig nang makita niyang suot ko ang itim na damit pangkasal na ginamit noon ni Estela. Tama nga ang sinabi sa akin ng babaeng Kuba na si Estela ang unang babaeng iniibig ni Marcelino at nakikita nito sa katauhan ko ang babaeng inalay at pinaslang ng kanyang mga magulang at kamag-anakan. Sa ibang direksyon kami tumungo ni Marcelino kung saan may malapit na pantalan na pwede kong puntahan. At sinabi nito sa akin na hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Nang makarating kami sa ibang bahagi ng probinsya, ay niyakap ako nito ng mahigpit at nabanggit pa nga nito ang pangalan ni Estela. Ayaw ko sanang mawalay sa kanya, subalit pinagtulakan niya ako palayo. At nang makalapat ang aking mga paa sa pantalan, ay muli niyang pinatakbo ang yate, papalayo sa daungan at pabalik ito sa kanilang isla. Nang tuluyang makalayo ang yate, ay walang tigil ako sa kakaiyak habang binabanggit ang pangalan ni Marcelino, hanggang sa bigla na lang nanlabo ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, ay isang maliwanag na silid ang bumungad sa akin habang may nakalagay sa swero sa aking mga kamay at alam ko na nasa loob ako ng pagamutan. Sa mga lumipas pang mga araw na pananatili ko sa ospital, ay may pagkakataon na nakakausap ko sa aking panaginip si Estela at nagpapasalamat ito sa akin dahil tinulungan ko siya na mabigyang katarungan ang kanyang kamatayan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ito nagpaparamdam kay Marcelino noon. Wala na rin akong alam kung buhay pa o patay na ang aking nobyo at iniisip ko na lang na sana buhay pa ito at muli kaming magkita. Sapagkat bago namin lisanin ang mansyon ay nanatili pa ring buhay ang ina ni Marcelino at nasisiguro ko na buhay rin si Alejandro kahit na marami itong natamong pinsala sa kanyang katawan. Nang tuluyan akong gumaling, ay may ilang tao na tumulong sa akin at bumalik na rin ako sa probinsyang pinagmulan ko at doon namuhay ng tahimik. At dinala ko rin noon sa aming probinsya ang itim na trahe de Buda na nagsilbing tulay para makalayo ako sa kamatayan. Dahil sa maling desisyon ko noon, ay nabago naman ang takbo ng aking pangitain na dapat iyon sana ang mangyayari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking mahabang istorya na hango sa aking karanasan. At sana'y huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao. At magsilbing aral din ito sa mga tagapakinig ng inyong programa. Ang inyong avid listeners, Margarita ng Gubat, Sorsogon.